Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 15, talata 1 hanggang 5. Hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa. Ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, "Akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maaari mo na siyang kunin." Sumagot si Samson, "Sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo." Umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani kundi pati iyong hindi pa naaani. Gayon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Amen. Mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 15, versikulo 6 hanggang 10. Nang magkagayon, ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawan yun, at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil sa asawa niyang ibinigay ng biyanan sa abay na pandangal. Kaya't hinanap nila ang babae at sinunog, pati ama nito. Dahil dito, lalong nagalit si Samson. Sinabi niya, "Dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakagaganti sa inyo." Sila'y dinaluhong niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba ng Etam. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Huda at ang bayan ng Lehi. Nag-usisa ang mga taga-Huda, "Bakit ninyo kami sinasalakay?" "Upang hulihin si Samson dahil sa kapinsalaang ginawa niya sa amin," sagot nila. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 15, versikulo 11 hanggang 15, at ang sabi, "Kaya ang 3,000 lalaki ng Juda ay pumunta sa kuweba sa may bangi ng Etam. At sinabi nila kay Samson, 'Hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Pilisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo." Sumagot si Samson, "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin." Sinabi nila, "Pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Pilisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi nyo ako papatayin." Sinabi nila, "Oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Pilisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Pilisteo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 15, verse 16 to 20. At sinabi ni Samson, sa pamagitan ng panga ng isang asno, ay nagkabunton-bunton sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay nanakit ako ng 1,000 lalaki. At nangyari, pagkatapos niyang makapagsalita ng kanyang inihagis ng panga na nasa kanyang kamay, at ang dakong yaoy tinawag na Ramat Lehi. At siya'y nauhaw sa mainam at tumawag sa Panginoon at sinabi, "Iyong ibinigay itong dakilang kaligtasan sa kamay ng iyong lingkod, at ngayon mamamatay ako dahil sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli." Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa Lehi at nilabasan ng tubig yaon, at nang siya'y makainom, ang kanyang diwa ay nanumbalik at siya'y nabuhay, kaya't ang pangalan niyaon ay tinawag na En-Hakor na nasa Lehi hanggang sa araw na ito.
At siya'y naghukom sa Israel sa mga kaarawan ng mga Filisteo ng 20 taon. This is the word of God. Amen.